Alright, kaway-kaway, mga totoong mga blind Hello mga idol. Matagal tayong nawala. Oo, at nasobrahan yung bakasyon namin at pagbalik namin, ito na yung nangyari. Nasa 7 days may kitang bakasyon eh. Umuwi po kami ng Libak sa mga taga-Libak sa Tangutan at kaway-kaway po. At saka mga idol, ito na po ang update natin sa ating last na video. Kailan ba tayong last na video? Sobra 1 week na. Sobra 1 week na po mga idol kung saan nag-harvest po tayo ng ating mga fingerlings. Nilagay po natin dito dati partner, nasa 2,000 mahigit po yung nakuha natin. Dahil natake po tayo ng fungus at saka yung cannibalism po mga idol. Pero sa 2,000 nagdagdag po tayo ng almost 3,000 po mga idol na 4 inches na fingerlings. At saka tinaasan na itong tubig. Ayan, at saka ito na po mga idol. Oh. So mapansin nyo po, dati andyan pa tayo sa ilalim partner. Dito tayo, yan, ganyan. Ngayon, subukan mo dyan. Basang-basa ka na hanggang dito. Malalim. Malalim na po yan siya mga idol. Ang pinakamaganda, maraming kasing challenges talaga pag nag-start talaga sila ng hito. Dapat preparation, yung importante, yung kanilang pond preparation, wag nilang kakalimutan. Yung pagkukuha nila ng fingerlings kung saan dapat quality. Yes, walang fungus. Walang fungus kasi yun ang pinaka-critical na mga ma-experience mo. Patulad sa amin dito ni partner, palagi kaming nag-check dito ng parameters sa tubig. Wala namang problema. Almost perfect naman yung ating mga parameters. Pero yun nga po mga idol, kung nakasubaybay po kayo sa ating mga unang video is napasokan po tayo ng fungus. Unang batch pala natin mga fingerlings, kaya nagkamatayan po yun sila. Ayan. At saka at the same time po mga idol, partner, maliban doon na dapat iselect nyo po yung pagkukunan nyo ng hatchery, dapat po wala din siyang fungus. Dahil pag may fungus po, usually unti-unti po siyang maubos yung inyong mga isda. At the second po mga idol, water preparation. Huwag nyo madaliin ang inyong fish pan. Third po mga idol, sapat na kalaman sa paglalaga ng hito. At saka fourth po mga idol, siyempre preparation sa inyong pan. Baka mamaya bagong concrete pan pa lang yan, nilagyan nyo na ng tubig at saka ng isda. Sigurado may apekto po yan sa isda. Ayan, tsaka partner, tandaan nila pag nagkuha sila ng fingerlings isang batch, yung ang sizes pare-parehas. Huwag kayo magkuha ng maliliit kasi pag yung isang size na tapos magdo-double size ng isa, sigurado cannibalism yung mangyayari. Kasi ang nangyari dito ganun. So, nasa 2,000 plus na lang yung natira. Dinagdagan na lang namin. Siyempre sayang. Tapos dinagdagan namin yung tubig. Yan, tingnan nyo. Yes, yun po mga idol. Di ba partner? Tsaka pinaganda na to partner kasi marami ng mga, may mga pumps. At saka po mga idol, ang mistake po natin na challenge na totoong nangyari po dyan sa ating mga idol. Kasi kung nakita nyo po, 3 to 4 inches yung 1,000 na fingerlings na una nating batch. At the same time, naglagay po tayo ng 5,000 mahigit na 2 inches na batch. At saka yun po ang massive cannibalism. Sa unang araw pa lang po mga idol, nag-video po tayo, meron na po agad na nagtangay-tangay ng mga fingerlings yung, yung hito natin. Kaya mabilis po siyang umiksi at saka yung pag-harvest natin nasa 2,000 lamang po yung natira po mga idol. Kaya nagdagdag po tayo na nasa 3,000 siguro yun to make it 5,000 po mga idol dito sa ating hito. At saka yung tubig po natin, sabi ng ating mga mentor before na 1 foot lang dahil 2 inches yung ating fingerlings. Ngayon po mga idol, 1 meter na po yan siya mga idol dahil 4 inches yung ating fingerlings na makina yung ibang nasa 2 inches. So 3 weeks partner na medyo na delay tayo. Kailangan po ninyo mga idol na magandang fingerlings ang pagkukunan. Ayan. So pag inano natin dyan, ganito na po yan siya kataas mga idol ang ating tubig. Yan. So ito po. 1 meter nga. Ay, hindi nakaabot. Hindi kaabot 1 meter. Malapit na, 0.9. 0.9 siguro or 0.80 siguro. Ayan. Mga ganyan po. Tsaka sa hindi po nakakaalam. Mataas partner. Partner. Ang setup dito partner sa amin po dito ni partner ay dito po sa kanya, nakikita nyo po sa likod, nagpapagawa din po ng 2 pan si partner doon. Dito po ay recirculating system ang itong pan na to kasi hindi po ito siya ginawa para sa pan talaga. Ginawa ito para sa underground. Dahil po si partner medyo mapera. Hindi kapos nga, kaya hindi natuloy. Kaya nagastos dito sa fish pan, napagastos pa tuloy. Yes, at saka dito po mga sa mga balak magsimula pa lang mga idol at saka nagsisimula, please dapat i-consider na dapat funnel type. Inyong fish pan.
Tapos walang angle. Yan. Ito kasi may angle, partner, oh. Oh, yan, yan. Yan. Kaya pag umikot yung tubig, nababangga po dito. Ayan. Pero usually kasi please do understand dahil hindi po talaga ito siya designed for fish pond. Kaya tingnan nyo, mayroon pa diyang beam. May beam. Dito sa gitna. Yes. So dito bahay dito sa ilalim. Dapat underground. Pero po mga idol, sa mga gusto magbalak kung biofloc po kayo or tawag niyan rust system, mas maganda po mga idol is circular at saka funnel type. Yan. At saka ngayon mga partner, papakita natin nung papagawa tayo dito ng totoong pond natin. Oo. At saka dito, Sabihin mo muna sa kanila kung ano yung ano dito ngayon. Yung mga challenges at saka yung mga hindi na kailangang iproblemahin dahil meron tayong mga solusyon na napakagaling. yes, so dito po mga idol, ako makipag-postahan po ako partner. Oh. Pag ammonia, walang problema, within 1 hour lang, using yung Nitrofix na binibili po natin sa Lazada. Oo. At saka molasses, natitimpla natin sa molasses, 1 hour lang, cha-challenge ako sa inyo. Wala na agad ammonia. Zero agad. Zero agad ang ammonia. Ganun kabilis. Ganun kabilis, 1 hour lang. Basta na-aerate lang siya sa container or ano, ng molasses plus Nitrofix plus aerator within 6 hours. Paglaglag mo po niyan, kahit itong pan ko po mga idol is 21 square meter. Yan. 5 gram lamang po na Nitrofix or nitrifying bacteria ang ititimpla ko dyan. Saan? With, Punta natin. Dito. Saan tayo dadaan? Para paano matutumba tayo dyan? Kainis. Dito po mga idol. Yan, 5 grams lamang po ang nilagay natin. At at the same time, may kalahati pang natira. Sa 5 grams after 6 hours, kalahati lang po ang ibabagsak natin. Total of 2.5 grams lamang po yun siya mga idol. Yung ammonia natin is 0 na yan siya. Kahit 1 or 2 ppm pa yan po siya. Huwag po nating uubusin dito mga idol dahil pangit po yung mag-overbloom yung ating mga nitrifying bacteria. Atras. Atras. Parang mahuhulog tayo dito, tunto. At saka mga idol, medyo pangit po kasi kung masyadong madami dahil pag mag-overbloom, maybe may effect po kung mag-dies off na yung ating mga nitrifying bacteria. Kaya dapat saktuhan lang to control lang muna. Dapat memorize po yan sa mga idol sa inyong pond. Partner, ilang beses ba dapat gagamitin yung nitrifying? Kasi maraming tatanong eh. Maraming nagme-message. So sa akin po, based sa aking experience po mga idol, ito sa 5 grams ko po na timpla, dati nasubukan ko pong ubusin yan everyday. Pero mag-overbloom po yung nitrosamona sa mga nitrifying bacteria dito. Tapos within 24 hours parang mamamatay na yung iba. Kaya that's the time na mag-start na yung ammonia. Pero yun sa experience ko. Kaya ang ginawa ko po, yung 5 grams po mga idol, kalahati lamang po yan sa mga idol. Meaning, 1/4 sa umaga, 1/4 sa gabi. And then, pagka bukas ng umaga naman ulit, 1/4, and then the next day, yung natirang 1/4. Meaning, yung 5 gram is 2 araw. 2 days na. 2 days. Kasi pangit pag mag-overbloom. Ang mangyayari kasi pag nag-overbloom, mga idol, mga totoo mga hinday, magka-clog yung ano nila. Magka-clog ang filter ko, mag-clog yung pump ko. Nasubukan ko na yan. Kasi siyempre hindi pa natin alam eh. Ayan. Pero ngayon kasi ang 21 square meter ko, 1 meter to equivalent to 21 cubic din. Nasa 5 gram 2 araw. Ganun siya katipid at saka hindi nyo dapat lagyan ng 5 gram sa buong 24 hours dahil magka-clog talaga siya. Yun ang experience ko Depende po yun siya sa dami ng molasses siguro kasi yun almost nasa half kilo ang molasses ko kung nilalagay kasi. Tapos kung medyo mahina-hina na the last part, magdagdag ako ulit ng molasses. Ayan. So ito, sana hopefully wala nang madadagdag na mamamatay mga partner. At saka may effect din pala siguro yun sa fingerlings pag nag-overbloom. Maybe mag-stuck sa kanilang gills. Yung mga flak colony. O yung flak partner. Yan yung maybe hindi natin alam kung may damage ba or whatsoever. Dito tayo sa pan partner. Yan, so ito yung ating aerator. Ayan. Nasa gitna na yung thank you sa nag-advise. Yes. So sa gitna na yung ating pump para at least pag higop niya partner, diretso na doon. Sa filtration. Ito naka-hose lang siya papunta doon. At saka shoutout po sa mga nag-suggest po mga idol na dagdagan natin yung ating tubig from 1 foot into siguro mga 3, more than 3 feet na po itong tubig natin. Maraming salamat, shoutout po sa mga nagko-comment. Ayan, thank you.
disclaimer lamang na hindi po kami expert dito sa aming hito at saka first time po naming mag-alaga ng hito. Please do comment, welcome po kami sa criticism at saka wag naman sana. Ano lang mga idol, suggestion. Welcome po sa mga suggestion. Please tulungan po tayo mga idol, tulungan po. Ayan, talagang kung ano po, kung ito na yung na-experience namin nung pagti-training namin sa paikot namin sa sa Luzon, Visayas at Mindanao, ang napansin namin talaga yung the best teacher is yung experience mo. Yes. Yung ikaw mismo yung actual na makaka-experience doon sa pond mo. Kasi doon mo malalaman, kaya wala talagang walang cycle partner na ito sundin mo ito in the morning ganito. Wala. Yes. Pag may talagang may effect, may ganito, tumaas yung yung ammonia, talagang direct ka na talaga. Hindi mo na hintayin yung sunod na araw pa. Dapat direkta ka na yung mo. At saka sa mga beginner po mga idol, mayroon po kasing nagsasuggest po sa atin na mga guro ba tawag diyan? Teacher. Ang masasabi ko po, hindi lahat po ng advice nila is iti-take nyo po. Mas maganda pa rin yung observation nyo kung ano yung isda kasi kayo mismo ang nakikita ng inyong mga isda. Tama. Punggos ba yan, stress ba yan, or ammonia ba yan, or dapat mapag-aralan nyo. Kasi may mga turo din kasi po mga idol na hindi tama. Hindi ko alam kung tama pero hindi applicable. Maybe hindi applicable talaga kasi, sa panyo. Partner, yung iba na mga technique nila nag-work sa kanila. Yung iba naman hindi nag-work. Yes. Kasi nga iba-iba tayong iba-iba yung platform. Sa amin dito chlorinated. Ito yung pinaka-challenges kasi nasa poblasyon tayo, partner Yes. wala tayong makuha na tubig kasi elevated yung area natin. Medyo mabundok kami dito. Tsaka hindi rin pwede tubig ulan. Oo. Yung mga nagtuturo sa inyo, yun lang yung magiging guide ninyo talaga. Yes. Pero kayo mismo talaga ang personally na magdi-decide at mag-a-assess doon sa sarili nyong pan kasi kayo ang Yes, pwede lang subukan. If mag-work, okay yun na advice. Kasi hindi naman talaga, hindi natin alam kung ano yung mga advice Pero sa atin kasi may mga nakapagsabi, ganito, ganyan, pero hindi nag-work. Pero may mga nagsasabi din sa atin na nag-work. Kaya thank you po sa mga nagsabi na salamat. Ilagay sa gitna ang filtration natin. At saka dagdagan ang ating tubig. Salamat po mga idol. Shout out po. Sino po yun? Nakalimutan ko na yung nag-comment sa atin. Thank you po. At saka partner, pag hindi naman nag-work, wala ang problema. Mamamatay lang naman yung isda nyo. Huwag muna. I-treat mo muna. I-treat mo muna. Hindi, maraming mga technique po. Kaya susundan nyo kami at alamin natin yung mga mangyayari sa fish pond dito sa amin. So kung pwede nyong sundin yung mga ginagawa namin, pwede, baka ma-experience yun din ang i-apply natin. Baka mag-work din sa inyo. Yes. Dito mo focus, partner. Yan. Saka bago sa ating pond, nagtatanong sila bakit color brown po ito. Ito po siya is gawa po ito siya ng molasses. Nag-discolored po siya dahil sa molasses at saka at the same time maliliit na particles ng plaque ng ating Nitrofix, yung nabibili po natin sa Lazada, yung nitrifying bacteria natin with Nitrosomonas, Nitrobacter, and other 12 ano ba yun? Elements? Hindi. Hindi. 12 microorganism. Microorganism. 12 basta meron siyang content na 14 kasi na ito. Strain tawag doon, strain. 14 strain. So, yun ang isa sa mga pinakamaganda doon, Nitrosomonas at saka Nitrobacter. Yun yung mga wala sa ibang probiotics. Baka meron din pero hindi natin alam. Pero yun kasi nagagamit natin. So diretso tayo dito, partner. Ito yung maybe mga idol, pag available na yung ating pan dito, ilipat po natin yung mga hito natin. Dahil dito lalagyan natin ng tilapia dahil ang tilapia is perfect sa mga tubig ulan dahil 1 year na itong nag-work dito na no change of water tayo sa tilapia. Tubig ulan lamang po mula doon sa ating bubong. Recirculating system. Yes. Yan. So ito yung system. Ito yung ating filtration. Minahulog pa pala na avocado. Ayan. Malit na abort. Ito yung ating filtration. So mga zeolite, mga dead stones, yan. May mga shells. So dito na yung dito yung ating pinapagawang pan. Usually po ito is for 3 by 6 po meter. Pero ginawa nating square 3 by 3. So 9 square meters. 9 square meter, 3 by 3 meter yun. So total of 9 square meter. Pero tinanggal natin yung angle. So makita nyo po, tinanggal natin yung angle. Kaya parang circle na rin siya. Parang circle na din. Oblong. Yes, at saka syempre, kung makikita nyo po yung mga kabilya-kabilya yan. Diyan po magmumula papunta doon sa gitna ang funnel type madilim-dilim.
Ayan, so Yan, dyan. mag-update po tayo dyan mga idol. Oo, so medyo makinis na. Finishing na. Business partner dito. Ito yung ano, sa gitna. Oh. Shout out kay La Kuya, ang ating foreman. Ayan. Si Kuya Jujo. Yes, Ayan. sige Jojo. So dito sila po nagagawa mga idol. Ayan. Sana matapos na to maybe this week at saka maybe after 2 weeks matreat natin to mga partner. Malagyan na natin ng hito. Ililipat natin dito partner. Oh. Yan. Dito na. At saka doon maybe gawin natin depende kung anong plano dyan. Baka maybe reservoir Mm. para unchlorinated na yung madagdag natin na tubig. Kasi wala tayong tubig. Wala tayong tubig. Dapat Ay, nako. may suggest mo para sa atin na dapat may reservoir. Ito tayo partner. Ayan. So salamat po sa mga nag-suggest. At saka ito po yung ating filter. Dead stones, Yan, dead stones. Hindi na makita dito ang ating dahil sa molasses. At saka ito, meron tayo nakitang may fungus. Isang piraso. Salt bath to. Salt bath po to. Hindi ko alam hinakop ko lang yung asin kanina Hindi ko na na-check, baka 6 ppt yan. To ppt lang. Pero buhay pa rin siya. Buhay pa rin nandyan siya. So 30 minutes na to pre o ano? Hindi, hanggang bukas na to, bahala na siya. Yan may fungus kasi siya. Kita mo yung puti-puti. Ay, makita ba nila? Medyo. Yan po. Yan, damage po kasi siya mga idol. May pula-pula pa. Yan, so naka-isolate sa dyan. Dyan muna siya kung mamatay man siya o mabuhay. Sana mabuhay siya. No, di saging muna tayo dyan. Oh. Ayan, Itong at saka, from the start po mga idol, nag-start tayo 3 weeks ago na. Ito na yung na-consume natin ng molasses. Yan, ito na lang natira. So ito yung mga nagpapakolor ng ating fish pond. Ayan. So hindi rin kailangan na masyadong marami, tama-tama lang. Yes, saktuhan lamang po mga idol. At saka ito po ang ating 1.5 horsepower. Mayroon po ito siyang naka-liter L dyan na may mga butas-butas sa ilalim na PVC. Anong tawag dyan? Suction. Sludge collector mo? Hindi. Parang sludge collector kasi dudugtungan pa natin ito siya ng tubo. Pag medyo madami-dami na tayong sludge na namuo sa gitna na hindi na suction ng ating pump, papaanda rin natin to at saka ididilig doon sa mga halaman. Ayun, maganda yun. Ididilig din sa kung ano-anong Best fertilizer. Yan. So, minsan na lang po ito gumagana. Ayan. At saka ito, kabilaan po para may ikot, yan po ang ating pump. Ito ang galing sa ating filtration. Dito, nagbabasketball yung ating mga hito. Tumatambling. Tumatalon-talon sila. Yan. Ayan. Tingnan natin. Sarap ng kain Ayun po, so kamusta kasi nagsimula ka rin ng hito farming mo? Papunta tayo doon ngayon, mauna yung live namin. Nagla-live tayo doon, dito nagbibideo eh. Pagtapos dito, doon naman tayo. Kasi makikita nyo, palpak mo. Hindi, meron din ako doon. Maliit lang. Siguro mga nasa Ilang pirasong fingerlings yun? 1,000 ata, 1,050. Ilang square meter yun? So, sukat-sukat mga kanina, parang 3 meters lang naman yun. 3 square meter lang. Maliit Ayan, lang. pupunta po tayo doon at saka magla-live po mga after ng video natin ito. 3 to 14 natin. So, ito po ang ating mga hito. Tingnan nga natin, madilim kasi. Hindi sila makita. Pero nagbabasketball po sila dito mga idol. Kasi tumatalon-talon sila dyan eh. Tuwan-tuwa sila. Ayan. So maraming salamat po sa mga nag-update po sa atin, nagko-comment po at saka nagme-message po sa atin kung kumusta ang update sa ating pond. So ito na po yung update mga idol. Medyo mataas na yung tubig. Kung before nakikita niyo po kami na lumulusong dyan sa gitna para kumuha ng patay, ngayon hindi na pwede dahil basang-basa ka na dyan. Taga-biwang na mahigit. At saka ito na yung ating pump, wala na doon mga idol, at saka ito na yung controller ng ating pump. Ayun, yun ang maganda. So maybe pagpapakain po natin mamayang gabi or bukas, mag-update po kami mga idol. At saka yung bubbles po is gawa po yan sa ng ating nitrifying bacteria mga idol. I think. Yan. Dahil yan po ang ating aerator po mga idol. Yan, LP100 po yan siya sa mga nagtatanong. Ayan. Ayos. Ayan. So ito ang ating mga paraphernalias. Yung aqua maintenance natin, ito nitrifying bacteria, ito yung ating freshwater kit. Kaka-check lang natin ng ammonia. Zero naman ang ammonia natin. Tsaka check natin ang dissolved oxygen partner, pa-check ng dissolved oxygen. Ito po mga idol is I don't know kung piki po yan siya. Mas maganda po yung orange ang bibilihin nyo po mga Mahal yun eh. 8,000 megit. Yan 3,000 lang eh.
Minsan kasi sasabihin ko, tama ba yan? Huwag mo dyan ilagay sa may bubbles. Sa gitna. Yan o. Yan, baka mamaya sabihin niya 100 yan. 27, Yan mga idol. Ilan yan? 26, 7.5 dissolved Yan, oxygen, sa oxygen natin. 7.4, Ilan natin temperature natin? 26.8. 26.8. Hmm. Ayan. Kanina po, pinatag ko po yung aerator ko kasi sabi ko, baka enough naman na yung dissolved oxygen natin kasi may araw naman. Nasa 3 lamang po yung dissolved oxygen natin, 3.1 kaya pinandar ko na. Sige lang, unlimited naman ng ano natin kuryente. Ayan. Yan, good luck sa ating bill ng tubig dahil nagdagdag naman ulit tayo ng tubig mga idol. Yan, sa mga nagtatanong pala mga idol, paano tayo nagdagdag? Kasi dyan po natin nilagay mga idol dati yung ating nasa 2,000 man siguro yun na fingerlings. Dyan natin nilagay mga idol, tapos nag-disinfect po tayo dito, baba tayo ng 20 kilos na asin, 40 kilos na asin. Brush. Tapos nag-brush po tayo, tapos nag-spray po tayo ng chlorine dahil nag-disinfect po tayo para sa fungus. And then the same time, after nyan, nagpataas po tayo ng tubig, siguro after 3 days na mga idol. Yan, that's the time na binalik po natin sila dito. So 26.3, 6.8, 6.7, 6.7 ang ating dissolved oxygen at 26.2 ang ating temperature. water temperature. Ayan sa mga idol. So maraming salamat po mga idol sa pag-load ng aming video at saka sa keep updated po sa amin always. So yan po ating pond sa baba po natin. Maraming salamat po. Please mag-update na po kami everyday dito sa ating pond at saka partner sa pond mo. Maybe magla-live po tayo anytime dahil nakabalik na tayo. Ano bang ginawa mo? Siyempre alam mo naman Sa yun. bakasyon mo? Marami natin pinuntahan dong. Kaya, Huwag natin sabihin sa kanila. 8 days almost, 8 days to 9 days siguro tayong nawala partner. Oh, medyo matagal-tagal. Kailan ba yung last video Kaya, natin? Friday. kaya dapat, Saturday pa yun. kaya partner dapat, pag magbakasyon kayo, siguraduhin nyo muna na may matitira doon sa bahay nyo. Kasi pag wala, naku, lagot kayo. Yan. So, kumustahin natin yung hito mo doon. Sige. So, kita-kits po. Maraming salamat sa inyo. And please don't forget to subscribe ang channel po namin. And click na notification bell para updated po kayo sa mga bagong tips and techniques sa pagpa-farm. Pero ito ngayon dito sa amin, hindi po kami professional. Kaya wag muna kayong magsunod-sunod Kasi sa wag muna sila mang-bash. Oo, wag muna mabash. Suggest lang muna po mga idol, please. At saka mga idol, ito na yung ika-20 days na ng ating hito farming dito sa ating backyard using chlorinated water or backyard farming nga ng hito. Please subaybayan niyo po kami mga idol at saka the same time, coming 2 weeks from now siguro mag backyard tilapia farming pa rin kami using biofloc maybe or RAS system na backyard. No change of water dahil chlorinated water. Maraming salamat mga idol. Please don't forget na i-click yung notification bell para updated po kayo sa aming mga next na upload at saka live dito sa ating video. Yan. So maraming salamat po sa inyo mga tutumahinday. Happy farming! Kita-kits. Bye-bye! Message nyo kami.